wag na lang para hindi na maraming gastos kasi pag magpagawa pa ng mga ganun mga mukha-mukha, di ba, dagdag gastos pa rin yun sa ano. Ako, para sa akin hindi. Kasi, imbis na yung picture nila dito yung ano nila, ibigyan na lang nila sa mga taong naghihirap, di ba? Para makatulong sila. Pero din kasi yun, di ba, nagagastos din ng taong mamamayan, di ba? Yeah, pabor kasi, dagdag din yan sa kalat sa environment natin. Diba? Hindi kasi tutunaw yung mga ginagamit nilang tarpaulin eh. Basta ko hindi ako pabor kasi andun na yung kumpanya dun eh. Kasama na rin dun eh. Kung mabuti naman yung ginawa nila, maalala naman ng tao yun eh. Hindi na kailangan dun yung picture nila. Anti-Epal bill po ang ating pinag-uusapan dito sa PTV Special Forum at Kathy, papainit na po talaga ang talakayan. Oo, kanina bago tayo nag-pause for a short break ay tinanong natin si Miss Corazon Jimenez ng MMDA kung paano po ba pinagdedesisyonan ng MMDA ang kung ano yung mga tatanggalin nilang posters na maaring public service announcement lang o maaring nagiging epal na. Bago po sagutin ni Ma'am Jimenez yan, pakilala lang natin yung kakapasok lamang, Sir James Jimenez of the COMELEC. Magandang hapon, Director James. Maraming salamat. I shall now be known as the other Jimenez. Okay, the other Jimenez then. Okay. Madam, ano yung pong katanungan namin? Okay. Sa MMDA po, klarong-klaro po kami kung ano yung dapat ngang hindi malagyan, ano? Nabanggit ko na yan kanina sa footbridges, sa flyovers, at atin pong mga nasa center islands. I'd like to clear also na ito po ay sa mga national roads, no? Wherein the mandate of MMDA is in the 8 major roads. Ngayon naman, may nagtanong sa akin, paano kung nasa loob siya ng locality ng isang LGU, yun po ang hindi namin matanggal. Kaya, kung minsan nagkakaproblema kami tungkol dyan. So, yung mga advisories, no? Siyempre, ang dapat lang natin nakikita, mga traffic advisories. Hindi ba? O kaya kung tungkol sa flooding at kung ano-ano pang importante na malaman ng atin pong mga residente ng Metro Manila. But not your accomplishment. Because your accomplishment can be actually be given through website, meron tayong Twitter, meron tayong Facebook, at kung ano-ano pa. Ayan, malinaw na malinaw. Yung at least yung mandato ng MMDA, Kathy. Oo. Okay. Katanungan naman po tayo sa ating NCR Director sa DILG. May phone-in question from Christine Quirog ng Quezon City. Kasama ba sa anti-Epal bill ang mga press release na ginagawa ng bawat department ng government agencies? Sa kasalukuyang struktura ng draft bill, hindi yan binanggit. No? Ngunit sa pagkakaalam ko, papasok pa lang sa period of amendment, anumang panukala na maaaring isumite sa ating mambabatas, dapat gawin na kagad at nang ma-consider ito for inclusion. Gio, Kathy, tanungin muna natin yung the other Jimenez in the panel, ano nakararating lamang. Alam po natin, Director James, that parang the motivation ay para ma-ensure nga, alam ng ating kababayan, for re-election purposes. Wala po bang regulasyon ang COMELEC or batas na napaloob dito sa COMELEC na pwedeng mag-check dito sa laganap na pag-i-epal na ito? Meron dati, no? Meron dati. In previous years, yung ating election law, malinaw na kapag nangampanya ka after you file your certificate of candidacy at hindi pa nagsisimula ang campaign period, premature campaigning yun. Actually, yung mga premature campaigning, yun yung mga ngayon nag-evolve na tinatawag na EPAL, ano? Eh, ngayon, wala na kasing ganun. No? Under a Supreme Court interpretation of the law, there was a decision, lumalabas parang wala ng premature campaigning. Kasi ang sinasabi dun sa decision, kung ano man yung ipinagbabawal sa mga politiko ay ipagbabawal lamang simula ng campaign period. At since wala pa tayo sa campaign period, in fact, wala pang kandidato, lahat na nakikita natin kaepalan, labas po yan, unfortunately, sa authority ng COMELEC. Just to follow up, Mr. Jimenez, masusolusyonan po ba nitong anti-EPAL law kung sakasakali pong maisa sa batas itong problema sa premature campaigning? Well, definitely makakatulong po yan. Makakatulong yan. But
Ultimately kasi ang stumbling block natin dito ay kailangan ng politikong mag-epal eh. No? I mean, let's be honest about it. Let's be very frank about it. They need to put their names out there to be, remembered so that they will be recalled on election day. So ultimately, nandyan pa rin yan. Remember, meron din tayong rules kasi on premature campaigning even before, but the problem was still there. Na-aggravate lang talaga ngayon. Wala bang nagtanong na sa Korte Suprema or sa COMELEC, Director James, na, pwede mong isipin ngayon na inassume mo lang na nag-premature campaigning. But the moment he files his certificate of candidacy, it confirms that character of him. Hindi ba pwedeng ganung interpretasyon yun? Actually, ganun po yung interpretasyon ng original na decision, no? Yung original na decision, ang sabi doon, kapag nag-file ka ng certificate of candidacy, yung mga premature campaigning acts mo, in effect, and I'm just using my own words just to make it very simple, provisionally legal, no? Pwede sanang legal yun kung pagdating ng campaign period, inatras mo na yung iyong kandidatura. Pero pag hindi mo inatras yung kandidatura mo, the minute you go into the campaign period, assumed na talagang kandidato ka na nga, lahat ng ginawa mo nun dati, answerable ka na dun. Pero nawala po yung distinction na yun. Wala pa. So, naging parang zona libre yung ating pinag-uusapang period. Okay. Bago ko basahin yung tanong para kay Ginoong Lazatin, tawagin muna natin si Jarvis Da Jose para sa isang follow-up question para kay Ginoong Jimenez. Jarvis? Hello. Good afternoon po. May tanong lang po ako na paano po pag sa social media po na meron pong kumakalat ng mga advertisements or sabi natin yung mga sa politics po na paano po pag sinabi po nila na inedit po yun, paano po mahuhuli yun or paano po mapapatunayan na sila po talaga yung gumawa nun? Well, ang unang tanong dyan, Jarvis, gusto ba nating i-control ang social media? No? Sa ngayon kasi, wala namang existing controls on social media. Hindi natin binabantayan kung ano lumalabas sa Twitter, hindi natin nababantayan kung ano lumalabas sa Facebook. So sa tingin ko, yun yung mas primary question. Gusto ba nating kontrolin ang media? As far as the COMELEC is concerned, medyo naiwasan pa namin yan, no? Kasi wala namang malinaw na rules ang social media. Maraming salamat po. Speaking of social media, may online question po tayo para kay Ginoong Lazatin. Sabi niya, Sir Vince, ang masa po, wala naman sa internet. Baka naman ang nababother lang po sa epal faces ang mga netizens. Ayan. Ano pong komento niyo rito? Magandang question, Sir Lazatin. When we started this campaign, I started it on Facebook precisely kasi libre. It's cheap to run a social media campaign. And unfortunately, may limitations ngayon, as pointed out by the caller. But there are, according to Andrew, about 33 million Filipinos who are online, either through their own accounts or through net cafes or whatever. So, hindi maliit yun. And so, really, we want to expand the campaign beyond social media and beyond just Facebook. And of course, that needs money. At wala kaming I think the question is, do they mind? Binig the masa, yung common folk, do they really mind? Or tayo lang daw po na may internet ang pumapansin dito ang sa nagre-reklamo. Oo, kasi baka yung common folk, they appreciate that their mayor did this bridge. Masagot yan I have no feel for what the masa think about this issue. Although, doon sa ibang mga programa, may mga man-on-the-street interviews, And ayon sa mga man-on-the-street interviews, mukhang more are against it than they're for it. So, although very anecdotal yan, hindi naman scientific. Kanina, nakita natin yung tanong natin dun sa ating mga kababayan, matapos yung break, sinasabi nga nila, dagdag lang itong gastos na pwede sanang ipamigay sa mga mahihirap. Pero tanungin natin itong ating mga kabataan, si Florante. Ikaw siguro, lagi ka sa mga social networking sites. Marami bang nangangampanya rin na politiko doon sa mga social networks na na-encounter mo? Yes, definitely. Kasi alam ngayon ng ating mga politicians na mas maraming gumagamit na youth sa ating social media. So definitely it's a great market for them to advertise themselves for free. Gusto ko itanong kay Dean ko, is this going to improve the political system or is this just much ado about nothing? Meron po ba itong significant na impact sa ating kaisipan at sa ating political system kung sakasakaling mapasa? Sa palagay ko po, it
it will contribute to a better governance, pero dapat pinag-iisipang mabuti sa isang banda yung respeto natin sa ating karapatan sa information at access to information. Sa kabilang banda naman, dapat asan din yung responsibility na ma-regulate yung ganong klaseng right, lalong-lalo na nga kung ang ginagamit naman ay pera ng bayan. So ang bill should be able to very sharply and reasonably put the borders at i-define kung ano ang level ng regulation. Ano din yung, paligay ko, ito yung kanina sinasabi natin, walang enforcement incentives, walang malinaw na penalty, pero ano din yung pagbibigay ng mga boundaries, hanggang saan ba yung dapat hindi, at ano din yung allowable under a democratic system where we recognize the right to the freedom of information, because I don't think we can curtail absolutely the freedom of information. Pero anong klaseng information yon? It will have to go through the small letters of the law or of the bill. So importante po itong usapin na ito, pag-isipan, at nang sa ganon magkaroon ng proper regulation tungkol dun sa bill na yon. Yung sa premature campaigning, napaka-interesting nun dahil meron dati nawala. Tsaka I guess isa rin sa makakamit pag isinabatas itong anti-EPAL bill, yung fair play. Kasi marami rin mga kandidato na walang pondo para sa mga tarpaulin at mga materials na ganyan. Nasabi mo, Cathy, dahil kung politiko ka, incumbent ka, meron kang posters, meron kang decided advantage over your challengers. Tanong natin kay Director James. Director James, will this level the playing field? The anti-EPAL bill will certainly work towards that, no? Ang problema natin with the EPAL bill, with EPAL kasi, is that it unbalances the playing field, like you pointed out. Merong unfair advantage yung may resources na maglabas ng sandamukal na poster. Ganun lang naman kasimple yun. Merong gustong idagdag si Mr. I just wanted to add to what the director mentioned. No? The bill is very specific kung ano yung parameters ng pag-EPAL. It covers projects funded by the national or local government. And lately, on second reading sa Senate, it was extended towards ambulances, fire trucks, and buses. But is this prevalent po ba talaga itong problema ito? Or baka iilang mga politiko lang, ilang lugar lang, base sa inyong observation, Andrew? Yeah, I think it's very prevalent. And it's not only prevalent, Mark, it's also abused. And another thing I'd like to add is that you mentioned earlier about, does it level the playing field, no? So I wanted to comment that, no, it does not. It does not level the playing field because yung pag-EPAL na yan benefits the incumbent. The wannabe, or let's say qualified candidates who want to run for office don't have a chance to get their name out there, no? Because ang mga incumbent ang nasa may advantage eh. So in that sense, it's not fair. Gusto ko lang tanungin kay Professor San Juan, hindi po ba tayo mahihirapan dito sa batas na ito? Dahil po parang nasa psyche po ng Pilipino na meron tayo bilang taong bayan na utang na loob sa ating mga namumuno. Hindi po ba parang medyo mahirap tanggapin ito ng taong bayan? Kasi depende, we have positive attributes sa culture natin na ang problema dito, yung pagtanaw ng utang ng loob, kapag dinala mo ngayon sa politika o sa mga gantong larangan, okay, nagkakaroon din siya ng negative attributes. As in, nagiging napapasama simply because yung pagtanaw natin ng utang ng loob na dapat ginagawa lang natin sa mga pamilya, sa relatives, eto, dinadala natin ito sa politika eh. Ang hirap nito, idadagdag ko lang sa sinabi ni Dean kanina, no? It does not really level yung playing field in the sense that kung ako, meron akong relative na gustong iposisyon, okay, in the future, pwede ko rin padaanin dito sa, ginagamit ko ito sa pag-e-EPAL ko. Okay? So, kabit ko yung mga kapamilya ko na maari kong i-introduce. Okay? Eventually. At nakikita na natin ngayon yan. So, maaring hindi lang ako, sasabihin ko from the family of ganito-ganito. So, dala-dala mo na, eventually, after 2 years, makikita mong lumalaban na siya sa politika, sumasabak na siya sa politika. Dako tayo kay Gio.
Sige, bago ko tawagin ng mga estudyante, may isa na namang online question para kay Vince ulit. Suki, kaya ngayon sa online, Vince, i-rephrase ko na lang yung pagkasabi. Kasi tinatanong niya kung epal din daw ba yung mga politicians na nasa ad. Sabihin natin, kunwari, si politician X for glutathione, yung mga ganyan. Or politician Y for malunggay. Epal ba sila? Good question. Kung may team yung politician, nagtuto tayo, siguro naman hindi yan. Gray area yun kasi yung advertisements, kasi kung minsan yung iba, talagang endorser yan Tulad ni, halimbawa, si Chris Aquino, matagal nang endorser yan ng mga products. Kung tumakbo siya sa 2016, masasabi ba natin yung mga advertisements niya noong 2012, 2013 ay epal? Parang malabo, mahirap sabihin. So, on sa advertisements, medyo case to case yan Kasi biglang lilitaw yung mga advertisements ng mga skincare products sa mga hindi bagay sa skincare, di ba? Pero obvious na ginagamit yung ad para sa kanyang campaign. And so it's really sa ads, medyo case to case kailangan. Can you help us understand, Director James, what are we trying to prohibit here? Ano ba talagang, are we trying to prohibit something that is improper or something that is unlawful? Well, as far as we're concerned, it's not right now, as the law stands, I hesitate to call it unlawful. It's actually technically allowable, but certainly it is something that we view with a lot of distaste. So, medyo hindi talaga maganda If you look at it, you know what? Sometimes you can tell people that something is legal, but in their gut, they'll know that it's not. Yeah. Ganun siya ganun yung dating niya. When you see it, you know that something's wrong with it. You may not be able to put your finger on it, but it's something objectionable to you. Okay, let's give it back to Gio. Tawagin naman natin si Patricia Makatangay mula sa FEU. Siya? Paano po inaayos ng MMDA yung mga billboards, malalaking tarps at saka posters na sinasabing distraction sa mga motorista? Para kay GM Jimenez? Ma'am Corazon. Yung malalaki ba ang sinasabi mo na may mga... okay, sa billboards, wag na natin masyadong pag-usapan yan dahil meron pa tayong dyang TRO. So, kung ito po ay nakalagay naman at binayaran nila sa LGU, may mga permits din po yan, hindi natin basta-basta mayaalis. Yung malalaking billboards, hindi basta-basta yun. Yung mga maliliit naman, like yung mga happy birthday, congratulations, Merry Christmas at lahat na, Happy Fiesta, ito yata yung dapat nang huwag ilagay dahil kung minsan inilalagay naman din nila sa mga poste na nakaka-distract din naman sa traffic po. Maraming salamat po. Tawagin naman natin si Carlito Ramos Jr. Carlito? Magandang hapon po. Paano napapatunayan ng mga politiko na galing sa friend nila yung gastos sa poster nila? Okay, tanungin natin yan sa COMELEC. Galing daw po sa friend o yung mga donation ng mga supporters. Paano daw po nila mapapatunayan? Kapag election period na or campaign period na, yung posters at streamers and all other printed materials, kinakailangan merong nakalagay, printed by. So, basically may attribution kung sino nagbayad or para kanino yung poster. Ang problema po natin, ditong mga lumalabas na nakikita nyo ngayon, I seriously doubt na merong ganon. That kind of defeats the purpose kung ilalagay nila yon. So, malamang sa hindi, wala yung ganyang indication. So, anong magiging basihan mo? Well, I guess that will involve a lot of, detective work, so to speak. Talagang ititrace mo kung saan na-imprenta at kung sino nagbayad nung imprenta. Again, I'd like to emphasize at this point, hindi pwedeng panghimasukan ng COMELEC yun. Kasi labas pa yan doon sa campaign period But during the campaign period, those are the details that we will require. Okay, itong kamakailan, Kathy, meron tayong mga napanood sa internet, pati na rin sa telebisyon. Ilan sa mga anti-epal advocates umikot sa ilang mga lugar ng Quezon City at dito sa Metro Manila para ipaglaban. Isa dito, si Juana Change. Oo, nai-guess na rin yan natin sa ating programa at napaka-exciting. Right. At meron tayong ginawang video para sa pahayag ni Ms. Juana Change. Ang anti-epal bill kasi, ang ginagawa namin, pinapangalanan namin at hinihiya ang mga politiko na mga epal. Isa
Isa si May Paner o mas kilalang Wanna Change sa mga tumutuligsa sa mga politikong naglalagay ng kanilang mga pangalan at itsura sa mga naglalakihang tarpaulin at billboard. Kahit pa ito ay isang pagbibigay impormasyon sa kanilang mga proyektong nagawa sa isang komunidad. Ayon kay Wanna Change, ang ganitong pamamaraan ay isang malinaw na maagang pangangampanya. Kahit na anong okasyon na lamang, nakikita mo mga pagmumukha nila na talagang ipinangangalandakan. Dahil dito, isang anti-Apple movement ang kanilang binuo. Layunin nito na gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa tunay na motibo ng mga politiko, lalo na ngayong malapit na naman ang eleksyon. Kaya nga ang taong bayan ang gumagawa. Ang taong bayan na mismo ang nag-upload ng mga picture, ng mga tarpaulin, ng mga epal sa kanilang lugar. Kasi naman hindi lang sila nasa mga tarpaulin, nasa mga lamppost. Alam mo, gusto ko na magpagawa ng yung latest na pinaka-epal na. Magpapatakto ako ng pangalan ng congressman sa katawan ko para kakainis. Ayon pa kay Wanna Change, mahalaga na malaman ng mga tao kung sino ang tunay na naglilingkod para sa bayan. Sa pagbibigay serbisyo, inuuna ang kapakanan ng mamamayan at hindi ang pagpapakilala sa kanilang pangalan at personalidad. At dahil wala pang batas na nagbabawal sa ganitong gawain ng mga politiko, malaking tulong para sa Commission on Elections ang inisyatibong ginagawa ng civil society gaya ng anti-Apple movement. Namin ng COMELEC, tutulungan kami ng COMELEC. Kaya ngayon, kaming mga ordinaryong taong bayan ang nagmamatyag, ang nagre-report para malaman naman ng COMELEC kung sino yung kanilang mga babantayan. Panawagan din ng grupo na kailangan ang patuloy na pakikialam ng mga taong bayan upang matamo ng bansa ang tunay na pagbabagong ating hinahangad. Patuloy tayo magmatyag. Patuloy nating pangalanan, hiyain ang mga epal sa ating mga lugar. Alam niyo, sa totoo lang, salamat sa ginagawa ninyo kung may effect ang anti-epal campaign sapagkat marami sa kanila ang talaga namang dinudulog ang tawag ng pagbabago. Alam niyo, marating natin ang tunay na pagbabago. Basta sama-sama lang tayo mga kapatid. Go! Go na go! At ayan po si Miss May Paner, Wanna Change. Very passionate. Sabi nga ni Wanna Change ay habang wala pa itong batas dito sa anti-Apple nga, ay patuloy na nilang ihihiya itong mga politiko. Tanungin natin kay Dean Edna, sa tingin niyo po ba madadaan itong mga politiko na ito sa ganitong kampanya gayong malapit na po ang eleksyon? Siguro po sa pamamagitan ng citizens clamor na linawin ng ating mga kababayan ano yung acceptable at hindi acceptable sa ganitong mga pamamaraan ng pag-inform, pag-publicize ng mga sarili nila. Paligay ko po, lalo na sa nalalapit na panahon ng election, medyo matatakot naman yung mga politiko kung nakikita na mayroong citizens clamor. Kasi for one, the citizens clamor can be translated into votes. That's right. So, by doing citizens articulation, medyo may effect yan dun sa pag-slow down siguro sa mga politiko. Speaking of citizens clamor, gusto kong tanungin si Jules, may epekto itong anti-Apple campaign. Nabanggit nga kanina nagsa-snowball siya. Nasa maraming probinsya na siya. At ang maganda dito, libre siya, walang gastos yung gobyerno, initiative ng taong bayan, it's changing behavior, it's changing thinking of people. Kailangan pa ba ng anti-Apple bill o kailangan lang nating i-push media at sa marami pang larangan itong ganitong klaseng advocacy? Definitely, kailangan magkaroon ng bill kasi ito yung magiging sandigan for a sustainable period. Kasi kung ngayon lang yan, mahirap kasi na ningas-kugon lang, ngayon lang siya pumutok, tapos hindi na siya mapagpapatuloy. So maganda, kahit na hindi na siya magiging issue somewhere in time, meron ng bill or meron ng act talaga na magiging gabay sa lahat ng mga politiko na bawas-bawasan o ayusin nila yung tinatawag natin transparency. Pero, Glenn, sa inyong experience sa ating bansa, won't it kill the initiative if we have a bill na iaasa na lang ng taong bayan? Anyway, may batas na tayo. It's actually not important if it kills the campaign because what's important is the practice stops. Whether it's through legislation or through a campaign, we don't really care. Pero ang importante dito, tumigil tong practice na epal. And yung problema kasi sa legislation, maasahan ba natin yung mismong may epal
na sila ang isasabatas itong anti-EPAL bill. Yun ang mahirap eh. And actually, that's the reason why we started the campaign. Because if the people are the ones demanding it, if the people are the ones demanding better behavior from our public officials, then you don't really need a law. And the campaign is really there to resensitize people to this problem and to lower our tolerance for this kind of behavior, so that even if the law doesn't pass, and nakita naman yung effect eh. There are politicians already taking down their tarps because they realize that the people are very angry at this situation eh. Kung basahin nyo lang yung mga comments sa Facebook page, mararamdaman mo yung galit ng tao eh. And yung sinasabi ko sa mga public officials, basahin nyo yung page, basahin nyo yung mga comments, makita nyo yung galit ng mga tao. Si Andrew may gustong idagdag. I just want to say kasi yung pag-e-EPAL na yan, it's like we were discussing earlier, it's a symptom of a bigger problem, no? The issue here is that yung pagkapanalo ng isang kandidato is all a game of name recall, and it's not issue-centered. Kung issue-centered ang batayan, kung sino iboboto mo, kung sino yung hindi, and then this whole name recall thing and pag-e-EPAL will be irrelevant. It will be irrelevant. What's lacking in our system is a proper forum wherein the citizenry can listen to the platform, the points, the solutions of a potential candidate. Yan ang kulang. And so as a result of that, they have to resort to getting their name out there para matandaan. No? Itong bill ba na ito, Cathy, papasa kaya ito sa Senado, papasa kaya ito sa Kongreso? Pero ang tanong ko, Cathy, paano kung itong politikong ito ay talagang good performer, ginagawa ng kanyang trabaho ng napakaganda, pero marami siyang poster? Pwede na ba yun sa pagbabalik ng ating special forum?